Nakakabahala talaga na itong sobrang sablay na coaching staff ay makakasira sa early career success ni Wembanyama. Hirap na hirap ang Spurs sa basic switching mechanics nila. Una sa lahat, dapat naka-level na si Champagnie sa screener, ready na mag-switch. Kaso, dumaan si Castle sa ilalim ng screener sa switch na sana magbibigay chance kay Champagnie na umabante para ma-force si Brunson papunta sa gitna kung nasaan ang help defense. Dahil hindi umabante nang maayos si Champagnie at nag-switch si Castle sa ibabaw, nakalusot si Brunson. Dahil dito, napilitang mag-rotate ang defense kaya laging nauuwi sa wide-open 3-point shots. Nakita ulit ang isyong ito sa isang inbounds pass na nagpapakitang sablay talaga ang turo sa depensa. Binabantayan ni Stephen Castle ang tao niya sa taas ng 3-point line palayo sa bola, pero dapat bumaba agad siya sa line. Yun ang gap assignment niya para sana makastay si Champagnie sa labas bantay kay Towns. Dahil hindi bumaba si Castle sa ilalim ng 3-point line, napilitan si Champagnie na i-cover ang gaps. Kaya tuloy, nakapag-set ng flare screen si Jalen Brunson at hindi na nakabawi ang depensa. Fundamental errors ito na hindi na dapat nangyayari sa professional level. Dapat panagutin ng management itong unqualified na coaching staff sa pangit nilang execution. Habang dumadaan sa ilalim si Stephen Castle, dapat i-jam ni Wembanyama si Karl Anthony Towns para makaikot si Castle sa ilalim ng screen at salubungin si McBride. Imbes na ganun, umatras pa si Wembanyama dahil dito, pagdaan ni Castle sa ilalim, na-screen niya tuloy yung sarili niyang teammate. Sobrang bihira sa isang pro team na magpakita ng ganitong kapangit na coaching. Deserve ng mga fans sa San Antonio ng mas magandang laro kumpara sa binibigay ng unprepared coaching staff na to. Tingnan niyo ang pwesto ni Harrison Barnes. Dapat nakatalikod siya sa sidelines. Dapat nag-i-stunt at recover siya. Pero imbes na gawin yun, iniiwasan niyang pumunta sa gaps habang nakatalikod sa bola. Halata talagang walang maayos na coaching. Sobrang gulo ng transition defense ng team na nagpapakitang walang idea ang bench sa strategy. Kailangan lang naman bumalik ni Harrison Barnes sa depensa. Kaso, nag-gamble siya kaya nawala siya sa play. Masyadong kulang sa attention to detail at hindi ito pang NBA standard. Kailangang ayusin ng management ng team at liga itong mga low IQ basketball decisions na to. Sablay ang execution ng buong team. Dito, halatang nasa posisyon na si Dylan Harper para sa help defense. Kaya dapat magstay na lang si Keldon Johnson sa corner. Imbes na ganun, nag-rotate pa si Johnson kahit hindi kailangan. Kaya nawala na naman sa pwesto ang depensa. Paano nangyari na ang $1 bilyong na NBA franchise ay hirap na hirap sa basic transition defense? Dapat tanggalin agad at palitan ang mga staff na may hawak nito. Hindi na abot si Wembanyama kay Shamet, kaya dapat kunin niya ang ball handler at utusan si Harper na bantayan si Shamet. Pero hindi ganun ang nangyari. Dapat ituro ni Wembanyama si Dylan Harper habang siya mismo ang babantay sa bola. Ang ganitong execution ay hindi talaga acceptable na standard of play. Pang-elementary mistakes ito na nagpapakita na sablay talaga ang staff at kailangan ng kumpletong pagbabago. Nakakapagtaka kung paano tinatanggap ng management ang ganitong klaseng performance. Kailangang bantayan ng maayos ni Carter Bryant ang bola. Kung dumaan si Brunson sa screen, kailangan siyang bantayan agad-agad. Ang pag-lean agad papunta sa screen ay isang basic error na hindi katanggap-tanggap sa ganitong level. Dapat hina-highlight na ng mga sports media analysts itong mga issues na to. Kung ang defensive scheme nila ay mag-switch every time at kasali sina Keldon Johnson at Vassell sa isang auto-switch screen, dapat kino-communicate ni Johnson ang switch after maset yung screen. Kaso walang usapan na nangyari at hindi man lang kinorek ni acting head coach Mitch Johnson. Halatang hindi alam ng team kung paano dumipensa off the ball. Sa ganitong klaseng coaching, dapat hindi na sila nagtatrabaho sa professional basketball. Nakapwesto si Devin Vassell sa gaps dito. Kailangan nakaset ang paa niya para mabilis siyang maka-close out. Kung titingnan ng footwork ni Vassell, papunta siya sa kabilang direksyon ng bola.
Ang ganitong kakulangan sa details ang difference kung bakit sila nalulusutan ng wide open catch and shoot 3 imbes na makontest sana yung tira. Sunod-sunod yung mga errors nila sa strategy at positioning nang hindi man lang natatama. Para bang nag-hire sila ng mga baguhan imbes na seasoned professionals para patakbuhin ang depensa. Titingnan mo sina Vassell at Castle sa gaps. Okay naman ang initial pwesto nila. Kaso biglang nag-gamble si Castle at iniwan ang tao niya na si Shamet. Mukhang hindi talaga prepared ang Spurs at pinapangunahan sila ng mga taong hindi qualified para sa NBA. Dahil nag-gamble si Stephon Castle, napilitang lumapit ng malayo si Dylan Harper para mag-help defense. Dapat magsiswitch si Castle kay Towns. Kailangan salubungin niya si Towns ng mas mataas sa floor at mag-initiate agad ng contact. Imbes na ganun, hinintay pa ni Castle na makapasok at makapwesto na si Towns sa paint. Hindi acceptable na pinapayagan ang ganitong klaseng coaching. Dapat i-terminate agad ang kontrata ng mga pabayang coaches na to. Walang alam ang team pagdating sa transition defense. Dito, kung gusto ni Stephon Castle na kunin si Bridges, okay lang sana yun. Pero kailangan niyang sabihin para alam ni Dylan Harper kung saan siya magro-rotate. Hindi pwedeng iwanan na lang bigla ni Castle ang bantay niya. Dapat binabantayan ng mga defenders ang mga tao nila sa transition at kailangang nakadikit si Castle. Masyado nang matagal nangyayari itong kawalan nila ng situational understanding. Na-assign si Keldon Johnson na bantayan si Miles McBride. Kailangan niya lang naman islide ang paa niya at maglaro ng solid defense. Imbes na gawin yun, nag-gamble agad si Johnson sa unang segundo pa lang ng possession. Dahil sa pag-gamble na to, madali siyang nalusutan off the dribble. Ang ganitong klaseng execution ay nagre-resulta sa sobrang pangit na laro sa court. Para kay Wembanyama, ang pagbantay sa cross-screen na to ay kailangang nakadikit siya kay Mitchell Robinson habang binablock niya si Mikal Bridges sa pag-cut nito. Sa ganitong paraan, makakaikot sana si Harper sa kabilang side ng screen. Hindi pwedeng magstay lang sa paint si Wembanyama at mag-antay ng backdoor cut mula kay Bridges. Ang trabaho niya ay bantayan ang screen action. Dahil umatras siya, napasa ng mabilis ang bola ng opensa at tuluyang nawala sa pwesto ang depensa, kaya hindi na nila napigilan ang handoff. Madaling nasamantala ng Knicks ang pangit na execution ng Spurs. Halatang hindi fit ang current staff para sa professional sports management at dapat silang tanggalin sa organization. Walang malinaw na rason kung bakit nag-double team si Wembanyama habang nasa corner ang bola. Kung magde-decide siyang mag-double, magiging open ang defense sa isang kick-out pass sa corner. Para ma-anticipate ito, kailangang tumakbo agad si Champagny sa pwestong gitna ng bola at 3-point line. Dapat nasa tamang pwesto sa gaps ang mga defenders. Ang paggamit ng stunt and recover techniques sana ang pipigil para hindi malibre sa 3 points ang kalaban. Pero sa ngayon, walang nangyayaring gap help. Sa huling 2 minuto, nagka-problema na naman dahil sa pangit na defensive scheme. Pag-defense sa down screen, dapat nakadikit si Wembanyama na naka-extend ang braso para hindi maka-curl si Bridges. Ang goal dapat ay i-force palabas si Bridges para makadaan sa ibabaw ng screen ang trailing defender. Wala sa pwesto si Wembanyama kaya naka-curl ng malinis si Bridges sa screen. Dahil sa sablay na to, napilitan si Harper na iwanan ang binabantayan niyang inbounder. Ang mga ganitong sablay sa scheme ang eksaktong dahilan kung bakit natatalo sa mga games. Pero ang may kasalanan dito ay ang magulo at walang silbing grupo ng mga coaches at hindi lang si Wembanyama. Kung ipupush lang ni Wembanyama ang pace sa transition, gaya ng lagi niyang ginagawa, magkakaroon sana ang team ng 5-on-4 advantage. Imbis na gawin yun, gumawa sila ng maling pasa kaya nasayang lang yung chance. Sheesh guys, game over.